Gender roles sa ibang bahagi ng daigdig. Sa paglaon ng panahon, nabago ang lahat. Ang lalaki at babae pareho na ang gumaganap. Ang karapatan ay magkapantay at sa batas ay nakasulat. Babae di na maaapi, madudusta at mahahamak. Halaw sa tulang ang babae noon at ngayon, ni Raquel Verano. Gender role o gampaning pangkasarian. Ayon sa Gender Equality, Glossary of Terms and Concepts ng UNICEF, ito ay pamantayang sosyal at kaasalan na sa isang tiyak na kultura ay itinuturing na panlipunang akma sa individual ng isang partikular na kasarian. Balik-aral. Kailan kaya? Tukuyin kung sa anong yugto sa kasaysayan ng Pilipinas ang ipinahahayag ng bawat pangungusap. Sa panahong ito, ang mga babae ay itinago at nagtatago dahil sa kalupitan ng mga mananakop, habang ang mga kalalakihan ay nasa pakikipaglaban. Ngunit sa kabila ng mga naging karanasan ng mga kababaihan sa kamay ng mga mananakop, may mga kababaihang tulad ni Dayang-Dayang na aktibong nakibahagi sa pakikipaglaban. Panahon ng Hapones. Ayon sa akdang isinulat ni Garcia na Position of Women in the Philippines, ang mga kababaihan sa panahong ito ay pinapalaki at sinasanay sa pagiging ina at sa pamumuhay na relihiyoso. Panahon ng Espanyol. Sa yugtong ito, ayon sa Boxer Codex, ang mga lalaki ay pinapayagang magkaroon ng maraming asawa, subalit maaaring patawan ng parusang kamatayan ang asawang babae sa sandaling makita niya itong may kasamang ibang lalaki. Panahong prekolonyal. Sa yugtong ito nagsimula ang pakikilahok ng kababaihan sa mga isyu na may kinalaman sa politika, nang ito ay mabigyan ng karapatang bumoto. Panahon ng Amerikano. Sa yugtong ito, nagkaroon ng puwang ang mga kababaihan at naging leader ng bansa, gaya ni na dating Pangulong Corazon C. Aquino at Gloria M. Arroyo. Kasalukuyang panahon. Gender roles sa ibang bahagi ng daigdig. Sa iba't ibang rehiyon ng mundo, ay iba-iba ang gender roles ng mga lalaki at babae. Hindi maitatatwa na mahigpit ang lipunan para sa mga babae, lalo na sa mga miyembro ng komunidad ng LGBT. Matagal ang panahong hinintay ng mga babae upang mabigyan sila ng pagkakataong makalahok sa proseso ng pagboto. Nito lamang ikalawang bahagi ng ika-20 siglo nang payagan ng ilang bansa sa Afrika at Kanlurang Asya ang mga babae na makaboto. Taon ng pagbibigay ng karapatang bumoto sa kababaihan. Sa Kanlurang Asya, Lebanon 1952, Syria 1949-1953, Yemen 1967, Iraq 1980, Oman 1994, Kuwait. Binawi ng Kuwait ang karapatang bumoto ng mga babae at muling naibalik noong 2005. Saudi Arabia 2015. Sa Afrika naman, Egypt 1956, Tunisia 1959, Mauritania 1961, Algeria 1962, Morocco 1963, Libya 1964, Sudan 1964. Nananatili ang kaharian ng Saudi Arabia sa paghihigpit sa kababaihan hanggang dumating ang taong 2015 nang formal na naibigay sa mga kababaihan ng Saudi Arabia ang karapatang bumoto ayon sa ulat ng BBC News December 12, 2015. Sa Saudi Arabia, pagbabawal sa pagmamaneho. Mula 1957, ipinagbabawal ng Saudi Arabia ang pagmamaneho ng mga babae. Ito ang pinakahuling bansa sa mundo na nagbigay ng pahintulot sa kababaihan na magmaneho ng kahit anumang uri ng sasakyan. Pagkalipas ng 60 taon, saka lamang nabigyan ng karapatan magmaneho ang mga babae sa Saudi Arabia sa kautusan ni Haring Salman noong Hunyo 2018. Restriksyon sa kasuotan.
Tinatawag na hijab ang bandana na ginagamit pantalukbong sa ulo at pantakip sa mukha. Abaya naman ang tawag sa maluwag at mahabang itim na kasuotan ng mga babaeng Muslim. Ang pagsuot ng abaya ay bahagi ng paniniwala ng relihiyong Islam. Isinasaad sa Quran ang ganitong pahayag, "O Prophet, tell your wives and daughters, and the believing women to cover themselves with a loose garment. They will thus be recognized and no harm will come to them." Walang pahintulot sa paglalakbay. May ilang bansang hindi pinapayagan ng mga babaeng maglakbay ng mag-isa o kung payagan man ay nahaharap sa malaking banta ng pang-aabuso, sexual at pisikal. Mahigpit ang panuntunan ng Saudi Arabia para sa pagbiyahe ng kababaihan. Ang pagkuha ng pasaporte at pagbiyahe sa ibang bansa ay kailangan ng permiso mula sa tagapag-alaga o guardian na karaniwang ang ama, kapatid na lalaki o asawa. Ayon naman sa datos ng World Health Organization, may 125 milyong kababaihan, bata at matanda ang biktima ng female genital mutilation o FGM sa 29 na bansa sa Afrika at Kanlurang Asya. Ang female genital mutilation o FGM ay isang proseso ng pagbabago sa ari ng kababaihan, bata o matanda nang walang anumang benepisyong medikal. Ngunit patuloy pa rin ang ganitong uri ng gawain dahil sa impluwensya ng tradisyon ng lipunang kanilang ginagalawan. Ang FGM ay isinasagawa sa mga batang babae na may edad 0 to 15 taong gulang. Ayon sa kanilang paniniwala, mapananatiling walang bahid tungis ang babae hanggang siya ay maikasal. Walang basehang panrelihiyon ang paniniwala at prosesong ito na maaring magdulot ng impeksyong pagdurugo, hirap sa pag-ihi at maging kamatayan. Sa bahagi naman ng South Africa, may mga kaso ng gang rape sa mga lesbian o tomboy sa paniniwalang magbabago ang oryentasyon nila matapos silang gahasain. Bukod pa rito, ayon na rin sa ulat na inilabas ng United Nations Human Rights Council noong taong 2011, may mga kaso rin ng karahasang nagmumula sa pamilya mismo ng mga miyembro ng LGBTQIA+. Fact or bluff? Basahin at suriin ang sumusunod na pangungusap. Piliin ang fact kung tama ang ipinahayag ng pangungusap at bluff naman kung mali. Ang FGM ay isang proseso ng pagbabago sa ari ng kababaihan, bata o matanda nang walang anumang benepisyong medikal. Ngunit patuloy pa rin ang ganitong uri ng gawain dahil sa impluwensya ng tradisyon ng lipunang kanilang ginagalawan. Fact. Sa Kanlurang Asya ay may mga naitalang kaso ng gang rape sa mga lesbian o tomboy sa paniniwalang magbabago ang oryentasyon nila matapos silang gahasain. Bluff. Sa bahagi ng South Africa, may mga kaso ng gang rape sa mga lesbian o tomboy sa paniniwalang magbabago ang oryentasyon nila matapos silang gahasain. Walang basehang panrelihiyon ang paniniwala at proseso ng FGM na maaaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon at maging kamatayan. Fact. Mahigpit ang panuntunan ng Saudi Arabia para sa pagbiyahe ng kababaihan. Ang pagkuha ng pasaporte at pagbiyahe sa ibang bansa ay kailangan ng permiso mula sa tagapag-alaga o guardian na karaniwang ang ama, kapatid na lalaki o asawa. Fact. Formal na naibigay sa mga kababaihan ng Saudi Arabia ang karapatang bumoto noong 1952. Bluff. Kamakailan lamang noong 2015, bumoto sa unang pagkakataon ang kababaihan ng Saudi Arabia. Isip-isip, ibigay ang hinihingi ng bawat pangungusap. Proseso ng pagbabago sa ari ng kababaihan. Female genital mutilation. Ang bansang nagkaloob sa mga kababaihan ng karapatang bumoto noong 2015, Saudi Arabia. Ayon sa World Health Organization, ilang milyon ng kababaihan ang biktima ng female genital mutilation.
125 million. Sa bahaging ito, may mga kaso ng gang rape sa mga lesbian sa paniniwalang magbabago ang oryentasyon nila matapos silang gahasain. South Africa. Bansang binawi ang karapatang bumoto ng mga babae at bumalik noong 2005. Kuwait. Letra ng tamang sagot. Batay sa datos ng World Health Organization, may 125 milyong kababaihan, bata at matanda ang biktima ng female genital mutilation o FGM sa 29 na bansa sa Afrika at Kanlurang Asya. Ano ang pangunahing layunin nito? Upang mapanatiling puro at dalisay ang babae hanggang sa siya ay maikasal. May panahon na bukod sa hindi pagboto ng kababaihan sa ilang bansa sa Afrika at Kanlurang Asya, isa rin na ipinagbabawal sa nabanggit na mga bansa ay ang pagmamaneho. Anong karapatan ang matagal nang ipinagkaloob sa kababaihan ng mga bansa sa Afrika at Timog Asya noong ikalawang bahagi ng ika-20 siglo? Pagboto. Anong bansa ang pinayagan ng kababaihan na bumoto noong 1952? Lebanon. May panahon sa bansang ito na kung saan hindi pinapayagang magmaneho ang mga babae na walang pahintulot sa kamag-anak na lalaki, asawa, magulang o kapatid. Ngunit natamasa nila ang karapatang ito noong 2018. Saudi Arabia. Pagpapahalaga. Anong gusto mong maging pagbabago sa ating lipunan? Bilang babae o lalaki, bilang miyembro ng LGBTQIA+. Tandaan, may pagkakatulad at pagkakaiba ang mga gampaning pangkasarian ng babae at lalaki sa iba't ibang lipunan. Sa kabila ng mga ito, hangad nating makita ang pantay na pagtrato sa kahit na kanino sa anumang panig ng mundo.